Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang miyembro ng ASG na nakasagupa ng mga sundalo lulong umano sa iligal na droga. Panukalang pagpapaliban sa 2017 ng barangay at SK elections na pagkasunduan na sa Kongreso. Kaso laban sa 2 tauhan ng Highway Patrol Group na sangkot sa De La Rearte case, ipinadidismiss na matapos umanong magpakamatay ang isa sa mga respondent. Pagbibigay ng Hajj passport para sa mga Mecca pilgrims, ipinatigil na ng Department of Foreign Affairs. Defending champion AFP Cavaliers na itala ang unang panalo sa opening game ng UNTB Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 sa buwan ng Agosto taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Lulong umano sa ipinagbabawal na droga ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG na nakasagupa ng mga sundalong nasawi sa Patikul, Sulu kahapon. Magdadagdag naman ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Sulu para sa pagpapatuloy ng all-out offensive o offensive laban sa bandidong grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naka-half-mast na ang watawat ng bansa sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp General Emilio Aguinaldo sa pagkakasawi ng 15 sundalo mula sa 35th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos na makasagupa ang 120 armadong miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu kahapon. Karamihan sa mga nasawing sundalo ayon sa AFP ay taga Mindanao. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang chief ng AFP Public Affairs Office, lulong pa sa ipinagbabawal na gamot ang ilang miyembro ng ASG na nakaengkwentro ng tropa ng militar. Ang impormasyon pang naririnig natin sa ating mga operating units or sa ating mga intelligence operatives, some of them are even under the influence of drugs when they face our soldiers. Ayon sa AFP, makikita ang ebidensya nito sa walang habas na pamumugot ng ulo sa ilang bihag nila. Testimony here too ay yung mga ginagawa nilang walang habas, walang pangingibing, pagpugot ng ulo ng mga tao, which are hindi ito pangkaraniwang kayang gawin ng isang taong nasa normal na pag-iisip. Nasa 30 ASG member ang napatay mula nang magsimula ang all-out offensive ng pamahalaan sa Sulu. Aminado ang AFP na hindi madali ang lugar ng mga bandidong grupo dahil masukal, magubat at maraming bangin. That advantage na meron sila will not be for long because our soldiers will also and soon master this terrain. Gayunman, magsisilbing inspirasyon sa kanila ang kabayanihan ng 15 sundalo sa pagpapatuloy ng mahigpit na labanan sa Patikul, Sulu. When it comes to our Navy, because the task given to them by the Chief of Staff is to ensure na wala ng reinforcement na makararating sa Sulu at wala nang makalalabas ng Sulu. Determinado ang tropa ng militar na tapusin at matupad ang kanilang misyon para sa kapakanan ng mga residente sa Sulu na matagal nang nagtitiis sa terorismo ng mga bandidong grupo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, dinala na sa Zamboanga City ang 15 sundalo na nasawi sa bakbakan sa Abu Sayyaf Group o ASG sa Patikul, Sulu. Mula sa Zamboanga City, itong balita ni Dante Amento live. Dante, go ahead. Yes, Attorney Reg, magandang gabi. Dumating na nga dito sa Zamboanga City ang labi ng 15 sundalo na nasawi sa bulong bundukin ng Maligay sa munisipyo ng Patikul, Sulu. Habang ang 11 sugatang sundalo naman ay na-airlift na papunta sa Camp Navarro General Hospital sa loob ng Western Mindanao Command sa lungsod at patuloy na nilalapatan ng lunas. Nangyari ang engkwentro na kung alas 4:30 ng hapon kahapon habang
nagsasagawa ng pursuit operation ang tropa ng 21st at 35th Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa miyembro ng Abu Sayyaf na pinangunahan ni Commander Radulan Sahiron. Kinilala ang sundalong nasawi na sina 2nd Lieutenant Hernan Gusto, Staff Sergeant Roel Katubay, Sergeant J. Erwin Almuhalas, Corporal Elid Ismael, Corporal Said Mandangan, Corporal Omar Radulan, Corporal Ronald Galuniga, Private First Class Nestor Bakaling Jr., Private First Class Jason Falcasantos, Private First Class Gerald Yubal, Private First Class Dindo Doho, Private First Class Rosilito Arnoco, Private First Class Glenn Cusikol Risma, Private First Class Rogelio Vincoy Jr. at Private First Class Jonas Lumayan. 5 sa mga ito, Attorney Reds, ay mula sa Lanao del Norte, 3 sa Zamboanga Sibugay, 2 sa Zamboanga del Sur, 1 sa Zamboanga del Norte, North Cotabato, Jolo, Isabela at Zamboanga City. Mula nang magkaroon ng engkwentro noong nakaraang Biyernes ay umabot na sa 30 miyembro ng ASG ang napatay, kabilang ang 3 lider ng grupo, habang 15 sundalo at 29 ang nasugatan. Kasunod ng insidente ay lalo pang paiigtingin ng AFP ang pagtugis sa bandidong grupo. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng AFP Westmencom, magpapadala pa sila ng karagdagang tropa at kagamitang pandigma sa lugar. Sa ngayon, Attorney Reds, ay naka-half mast itong flag sa Western Mindanao Command ng Armed Forces bilang pagpapakita ng pakikiramay sa kanilang mga kasamahang nasawi sa bakbakan sa Sulu. At yan mo ng update mula Zamboanga. Balik sa iyo, Attorney Reds. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat ng live mula sa Zamboanga City. Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang umanong pagpapakamatay ni PO3 Jeremiah De Villa noong Sabado matapos siyang masangkot sa kasong pagpatay sa motoristang si John De La Riarte. Hiling naman ng pamilya ng pulis na mabigyan pa rin sila ng benepisyo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Umapila ang pamilya ni PO3 Jeremiah De Villa sa Highway Patrol Group na mabigyan sila ng benepisyo kahit hindi ito namatay sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Si PO3 De Villa ay sinasabing nagpakamatay noong Sabado ng umaga sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali ng Police Security and Protection Group o PSPG. Nagko-conduct kami ng investigation report. Meron tayong tinatawag na line of duty committee board, no? Sila yung magde-determine kung talagang meron pang makukuha. Sumulat din aniya sa kanila ang kapatid nito upang pasinungalingan ang mga negatibong balita tungkol sa kanyang kapatid at iginigiit na inosente ito. Tiniyak naman ng HPG na nagsimula na ang kanilang malalimang investigasyon sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni PO3 De Villa. Gumagawa kami ng investigation report, no, kung ano ba yung circumstances surrounding dun sa pagkamatay ni De Villa. Sinubukan ng UNTV na kunin ang pahayag ng pamilya De Villa nang puntahan namin ang mga ito sa PNP mortuary kung saan nakaburol si PO3 De Villa, subalit tumanggi ang mga itong humarap sa amin. Si De Villa at ang kasama nitong si PO2 John G. Manunog ay inireklamo ng murder dahil sa pagkakabaril kay John De La Riarte noong July 29, 2016 matapos na manlaban umano sa kanila ng kanilang hulihin dahil sa pagwawala at panghahampas ng helmet sa mga katabing motorista. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, nais nang ipadismiss ng abogado ng 2 tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa Department of Justice ang mga reklamo laban sa kanyang mga kliyente matapos ang umano'y pagpapakamatay ni PO3 Jeremiah De Villa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hiniling ng abogado ni PO3 Jeremiah De Villa na ipawalang bisa na ang mga kasong torture, murder at robbery laban sa kanyang kliyente kasunod ng pagkamatay nito noong Sabado. Sang-ayon sa batas, wala ng pananagutang kriminal ang isang taong namatay na. We need to submit the appropriate pleading once we get hold a copy of the certificate of death of PO3 Jeremiah De Villa.
Hiniling din ng abogado na i-dismiss ang kaso laban sa co-accused nitong si PO2 John J. Manunog dahil wala naman itong partisipasyon sa pagkamatay ng biktima. Ayon sa salaysay ng mga pulis, napilitan lamang si PO3 de Villa na barilin ang motoristang si John de la Rearte dahil tinangka nitong agawin ang baril ni Manunog. Ngunit tinutulan ito ni PAO Chief Atty. Persida Acosta na tumatayong abogado ng pamilya ng biktima. Bakit didismissin? Wala namang sinabing accessory lang siya o accomplice siya. Ang conspiracy, dinipay niya ng Supreme Court na pag may pareho kayong criminal design, kahit na hindi ikaw ang bumaril o ikaw ang bumaril at may nangyari, kasama ka as principal. Ayon pa kay Acosta, may 5 tama ng bala sa katawan ang biktima at batay sa pag-amin ni De Villa, 2 beses lamang niya itong pinaputukan. Ang inamin lang ni De Villa, 2. Yung 3 tama, sinong bumaril? Ayon naman sa pamilya ng biktima, pinatatawad na nila ang mga pulis ngunit may dapat silang panagutan sa ilalim ng batas. Gusto namin buhay yung mga akusado dahil meron tayong batas na uusig para sa kanila. Kung mali naman yung kapatid ko, pwede naman nilang patunayan yun eh. Kung tama sila, patunayan nila yun, pero bakit siya magpapakamatay? Nahaharap ang 2 tauhan ng HPG sa mga reklamong torture at murder dahil sa pananakit umano at sadyang pagpatay sa biktima matapos itong arestuhin dahil sa pagkakasangkot sa away trapiko. Itutuloy ng DOJ ang preliminary investigation sa mga kaso sa darating na September 9. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Magsasagawa ang Philippine National Police o PNP na mas malalim na investigasyon kaugnay ng kaso na pagkakapatay sa umano'y drug lord na mag-asawang Odicta kahapon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isang special task group na tinawag na Task Force Odicta ang binuo ng Philippine National Police matapos paslangin kahapon sa isang port sa Aklan ang mag-asawang Meriam at Melvin Odicta. Ang naturang grupo ang tututok upang alamin kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa mag-asawa. Sa ngayon ay patuloy pa rin nangangalap ng mga saksi ang mga otoridad sa nangyaring pamamaril. Sa initial autopsy result ng SOCO, nagtamo ng tama sa kanang bahagi ng ulo na tumaguspa sa kanyang tainga si Melvin Odicta. May tama rin ito sa kanang bahagi ng dibdib, puwet at paa. Isang tama naman ng bala ang tumama sa likod ng misis nito. Natamaan umano ang spinal column ni Meriam kaya agad itong binawian ng buhay. Mayara na siya sa iya ulo, sa diri parte sentido, duwa ka bilog. Mayara na siya diri part sa iya upper chest, sa right. Mayara na siya sa buli niya. Mayara man sa may singit, pag mayara siya sa iya nga kita. How about kay Miriam naman? Mayara na siya sa iya nga parte sa iya nga tiyan, kag parte sa iya likod. Ayon kay Chief Superintendent Jose Gentiles, gumamit ng .45 caliber pistol ang sospek batay sa mga nakuhang basyo ng bala sa crime scene. Isa sa ilalim pa sa ballistic examination ang slug na narecover sa katawan ni Melvin. Una nang sinabi ng mga otoridad na posibleng kasama ng mag-asawa sa barko ang sospek at malapitan lamang ang mga ito ng pagbabarilin. Sina Meriam at Melvin ang umano'y kilalang drug lord na nag-ooperate sa Western Visayas. Kabilang din sila sa drug watch list ng PIDEA 6. Bandang alas 5 kagabi nang dumating ang mga labi ng mag-asawang Odicta sa bahay ng mga ito sa Haro, Iloilo City. Panawagan ng mga kaanak ng mag-asawa na mabigyan kaagad ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Nababahala ang Commission on Human Rights o CHR sa posibleng pagtaas ng kaso ng enforced disappearances kung hindi agad maidodokumento ang mga nahuhuling drug suspect ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nananawagan ngayon ang Komisyon ng Karapatang Pantao na madaliin ang pagdodokumento sa mga nahuhuling suspect sa ginagawang anti-drug operation ng mga otoridad. Ayon kay CHR Chairperson Jose Luis Martin Chito Gascon, bineberipika nila ngayon ang mga ulat na may mga hindi na idodokumento sa mga nahuhuling suspect kontra droga. Nangangamba si Gascon na mauwi sa disappearance o pagkawala na lamang ng mga suspect. Importante na maalala ng lahat ng ating mga law enforcement na importante na mga naaresto ay ma-process at masampahan kagad ng mga kaso nang sa gayon maiwasan yung posibilidad na dumami rin yung mga kaso ng mga disappearances. Sa tala ng United Nations,
Sa loob ng 35 taon ay nasa 54,557 na ang mga kaso ng disappearances na mula sa 105 estado kung saan pinakamarami ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ang sabi po ng mga nakatutok dito sa kabuuan ng Asya, malaking bilang ng mga nadidisappear ay natatala dito. No, at kasalukuyan marami pang mga kaso na hindi nabibigyan ng hustisya. Halimbawa, yung kaso ni Jonas Burgos at iba pa. Sa Abril sa susunod na taon ay nakatakdang isalang ng United Nations sa Universal Periodic Review ang Pilipinas upang malaman kung ano na ang nagagawa ng pamahalaan sa pagprotekta sa karapatang pantao ng mga mamamayan nito. Subalit bago ito maisagawa ay kailangan munang lumagda ang pamahalaan sa International Convention for the Protection of All Persons from the Enforced Disappearances o ICPPED. Tayo po sa Pilipinas, kakaiba dahil meron na po tayong national law criminalizing enforced disappearances bagamat wala pang nako-convict sang-ayon dito sa batas na ito. Dagdag po na seguridad at proteksyon yung pagpasa ng convention. Ayon naman sa Malacanang, bagamat hindi perpekto ang kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga, ang daang libong bilang ng mga sumuko at nahuli sa anti-illegal drugs campaign ay dadaan sa susunod na hakbang ng pamahalaan. While it has not been perfect, it gives the government momentum to move on to the next phase. Among others, the swift disposition of justice and the rehabilitation of surrenderies. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Makati. Susunod sa ito ang balita. Umunay pagkakaroon muli ng Priority Development Assistance Fund o PDAF sa 2017 national budget, kinwestiyon sa Senado. Pagbibigay ng Hajj passport para sa mga Mecca pilgrims ipinatigil na ng Department of Foreign Affairs. Mga nilalaman ng Freedom of Information People's Manual sumasailalim pa sa masusing pag-aaral bago ilabas ng Malacanang. Nagbabalik ang ito ang balita. Plano ng Land Transportation Office o LTO na gawin ng computerized ang sistema sa pagkuha ng driver's license examination. Ito ang balita ni Joanan. Pinag-iisipan ngayon ng Land Transportation Office na gumamit na ng computerized system sa pagbibigay ng examination sa mga nais kumuha ng driver's license. Ito ay upang masiguro ng ahensya na may sapat na kaalaman at kakayahan sa pagmamaneho ang mga aplikante, lalo na at palalawigin na nila ng 5 taon ang validity ng lisensya. Sa panayam ng UNTV News kay LTO Chief Edgar Galvante, sinabi nito na nais nilang ipatupad ang bagong sistema upang mas mapabilis at gawing sistematiko ang pagkuha ng lisensya. Para yung kukuha ng examination, doon sa computer and immediately makukuha yung resulta. Layon rin ito na maiwasan ng pandaraya at mamanipula ang mga sagot ng mga kumukuha ng eksaminasyon. Although meron kaming nakuhang mga balita na sabi nila, pag ikaw kukuha ng lisensya, bibigyan ka ng test paper, isusulat mo lang ang pangalan, isasubmit mo na. May sagot na. Ibig sabihin, sagot na. Definitely kung ma-implement na natin itong yung through the computer system, mawawala na ito. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin sa ngayon ng LTO sa ilang pribadong kumpanya para naman sa mga karagdagang pasilidad na maaaring magamit para sa test drive. Aminado ang opisyal na sa ngayon ay limitado ang testing drive area na ginagamit ng LTO upang masubok ang aktwal na kakayahan ng mga driver na nag-a-apply ng lisensya. Umaasa si Assistant Secretary Galvante na makikipagtulungan ang mga pribadong sektor upang madagdagan ang mga pasilidad na maaaring magamit ng ahensya. Ang mga pagbabago sa sistema na nais na ipatupad ng LTO ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mas mabilis at kumbinyente para sa publiko ang serbisyo ng gobyerno. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Sa ibang balita, ipinagtibay ng Supreme Court o SC ang mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at corruption of public officers na isinampa ng Ombudsman laban kay Janet Lim Napoles kaugnay ng pork barrel scam. Sa dalawang magkahiwalay na resolusyon na inilabas ngayong araw, dinismiss ng Korte Suprema ang mga apela ni Napoles na ipawalang bisa ang mga kasong isinampa ng Ombudsman. May kinalaman ng mga kaso sa umano'y anomalya sa paggasto sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni na dating Congressman Constantino Harahulya at Samuel Dangwa na nagkakahalaga ng 50 million at 54 million pesos. Dinismiss din ng SC ang mga kaparehong petisyon ni na dating Technology Resource Center o TESDA Director General Antonio Ortiz at dating NABCOR President Alan Javellana kaugnay naman ng anomalya sa PDAF ni na dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. The court found no grave abuse of discretion on the part of the Ombudsman in finding probable cause to indict petitioners. The court deferred to the findings of the Ombudsman in the absence of grave abuse of discretion. Nagkasundo na ang dalawang kapulungan ng Kongreso na magpasa ng panukalang batas sa lalong madaling panahon upang ipagpaliban ang barangay at SK elections sa nakatakdasan ng gawin sa October 31, 2016. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Grace Casin live. Yes, Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Kanina nga sa sesyon, inadapt na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na una ng dininig at inihain sa Senado na naglalayong i-postpone ang barangay at SK elections. Ayon sa kanila, ito ang nakikita nilang mas madaling paraan upang ito ay maisagatuparan at nagkasundo na ang dalawang kapulungan ng Kongreso na ipagpaliban na ito sa susunod na taon. Sa Party Caucus o sa All-Party Caucus kanina, sinabi ni House Majority Floor Leader Rudy Fariñas na ang panukalang kanilang inihain sa plenaryo kanina ay agad dadalhin sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Inatasan ng komite na sa Lunes ay agad maglabas ng committee report upang maisalang agad ito sa second reading. Dadaan pa rin ito sa formal na proseso gaya ng period of interpellation and amendments. Target ng Kamara na maipasa ang kanilang bersyon na pagpapaliban ng barangay at SK elections sa September 12 taong ito. Base sa panukalang batas na inadapt ng Kamara at Senado, isasagawa na ang barangay at SK elections sa October 23, 2017. Debates, amendments, and sasara na natin. That's why we're already here. So if we are in agreement, para mabilis na. Ipaliwanag naman ni Fariñas na ang panukalang ito ay upang makatulong kay Pangulong Rodrigo Duterte na mapunan ang mga bakanting posisyon sa pamahalaan. There is a ban on the issuance of appointments, ban in the dismissal of employees and everything, and this will hamper the efforts of the President to organize the bureaucracy. Angela, lahat ng mga kongresistang dumalo sa All-Party Caucus kanina ay sang-ayon at hindi naman tumutol dito sa timeline na inilatag ng majority kaugnay nga sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Ayon sa kanila, ngayong mismong si Pangulong Duterte ay sang-ayon na ipagpaliban ito, wala silang nakikitang paraan para hindi ito maisakatuparan. Kanina naman, kinuna natin ng reaksyon si COMELEC Chairman Andres Bautista na narito ngayon sa budget hearing ng House of Representatives habang dinidinig ang budget ng COMELEC. Ayon nga sa kanila, ngayong nagkasundo na ang dalawang kapulungan ng Kongreso na ipagpaliban ang nasabing halalan, mas makakagalaw na raw sila ng maluwag. Angela? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nag-ulat mula sa House of Representatives. Ipinatitigil na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-i-issue ng Hajj passport sa Mecca pilgrims. Nagbabalik si Grace Casin. Hindi na mag-i-issue ng Hajj passport ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino pilgrims na magtutungo sa Mecca kasunod ng pagkakaaresto sa NAIA ng 177 Indonesian nationals na may hawak na fake passports noong August 19. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, nagagamit lamang sa katiwalian ang mga Hajj passport dahil hindi ito nangangailangan ng maraming requirements at identification. I have issued an order for the immediate suspension for the issuance of these Hajj passports.
pending the outcome of the investigation, I am predisposed at this point to include or to make the suspension on a permanent basis. Isang empleyado na rin ng DFA ang inalis sa pwesto matapos lumabas sa investigasyon na ito ang kontak ng mga grupong namimeke ng Hajj passport. Karamihan sa mga peking passport ay nirelease mula Mayo hanggang Hunyo noong nakaraang taon sa Asiana office sa Metro Manila. We have found out that the issuance of passports, fraudulent that it has been to these 177 Indonesians, were for a consideration of about $6,000 to $10,000 per passports. Humingi rin ng tulong ang DFA sa Kongreso upang magkaroon ng batas na magpapatibay sa kanilang desisyon. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nagbibigay ng ganitong special travel documents para sa mga pilgrim na pupunta ng Mecca. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sumasailalim pa sa review ng Executive Secretary ang final draft ng People's Manual on Freedom of Information Executive Order na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isa si Senator Grace po sa mga humihiling na linawin ang listahan ng exceptions sa draft ng People's Manual ng Executive Order No. 2 ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom of Information. Partikular dito ang usapin sa hindi pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga executive official at employees kung ang dahilan ng paghingi ng mga kopya ng mga ito ay kontra sa moralidad at public policy o para lamang sa commercial purpose. Sa kopya ng draft na inilabas ng Malacanang, may 166 exceptions o mga impormasyong hindi kabilang sa maaaring i-access ng publiko dahil itinuturing na maselang impormasyon. May kaugnayan sa seguridad ng bansa, bank transactions, medical records at iba pa, batay na rin sa isinumite ng Department of Justice at Office of the Solicitor General. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Opisina ng Executive Secretary ang draft ng People's Manual, gayon din ang listahan ng exceptions. The Senator's comment will be taken into account. But presently, the draft is still undergoing review at the Office of the Executive Secretary. Layo ng draft na inilabas ng Malacanang kamakailan na mabigyan na ng guide sa pagproseso ng request of information ang Presidential Communications Operations Office at mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan sa ilalim nito. Dagdag pa ni Secretary Abella, lilinawin pa ang ibang detaling nakapaloob sa FOI People's Manual. I'm not sure if it will be trimmed down, but it will be further clarified. Nakapaloob din sa manual ang pagkakaroon ng records officers na tatanggap ng request for information, isusumite sa kaukulang ahensya ng pamahalaan at magbibigay ng assistance sa publiko kaugnay ng FOI. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, siniyasat sa pagdinig ng Senado kanina ang umano'y nakatagong 80 million pesos na pondo ng kada kongresista sa loob ng 3.35 trillion peso 2017 national budget. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sinimulan na sa Senado ang pagtatalakay sa panukalang 3.35 trillion national budget para sa susunod na taon. Kasabay ito na isinasagawa ring budget deliberation sa House of Representatives. Sa pagdinig, kinuwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ang paglalagay umano ng tig 80 million pesos na pondo ng kada kongresista para sa kani-kanilang proyekto. Kanina sa pagdinig, mismong si Department of Budget and Management Secretary Benjamin Docno ang nagsabi na karaniwan na nagsusumite ng budget proposals ang ilang congressmen na hinahati sa ibang ahensya ng pamahalaan. Bawal yung congressman, yung senador na mag-intervene sa NEP because it violates the principle of non-delegability of powers. Yes, Your So Honor. ang tanong ko po, is it constitutional? But the congressmen really feel that it is part of their job to bring some bacon to their districts. Okay, that's part of their job. Okay. Ayon sa senador, labag ito sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagpatanggal na sa pork barrel system. Well, para mabalik tayo sa PDAP kasi bakit mag-identify ng projects ang mga congressmen?
So sila rin ang mga ngasiwa noon, sila rin ang nakakaalam kung saan i-allocate yung mga projects, yung pondo. Ayon din kay Lacson, trabaho ng Executive Department ang paghahanda ng pondo at hindi maaring i-reallocate ng Kongreso ang pondo. Sa ganitong sistema anya kasi ay naaabuso at nagagamit ng mga kongresista ang mga pondo ng pamahalaan sa korupsyon. Paliwanag naman ni DBM Secretary Jokno, may mandato ang mga kongresista para magsulong ng proyekto sa kanilang nasasakupan. I know that the Supreme Court is very clear, post-operative. In other words, after the law has been passed, hindi ka na pwede. After the law, pero yung sa NEP, Your Honor, hindi pa naman tapos yun. If it's worthwhile, if the project is worthwhile, then you should listen to the congressman. Because between a district engineer who is unelected and a congressman who is elected, siguro naman papakinggan niyo yung congressman. Nanindigan naman si Senator Lacson na hiwalay dapat ang trabaho ng ehekutibo at legislatura sa pagpasa ng budget kada taon. It doesn't matter, no? Post-enactment, pre-enactment, it doesn't make sense, no? It doesn't make any difference. I mean, ang importante rito, ang issue ko rito is hindi dapat makialam yung legislator sa function ng executive kasi NEP yun eh. Pinuna rin ng senador ang maliit na porsyento na natatanggap ng local government units habang malaki ang naibibigay sa iba't ibang ahensya. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi nararamdaman ng mga komunidad ang sinasabing umuunlad ang ekonomiya ng bansa. Nabigyan linaw naman na walang senador ang nagpasa ng kanilang bersyon ng 80 milyon na pondo na napaloob sa 3.35 trilyon na national budget. Samantala bukas muli pagpapatuloy ang pagsisiyasat ng Senado kung saan mas titignan pa ng mas detalyado kung saan ilalaan ang nasabing pondo. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Halos 3,000 kababaihan na namamatay bawat taon o 7 bawat araw dahil sa cervical cancer. Kaya naman inirekomenda ng Philippine Pediatrics Infectious Disease Specialist na isama ang HPV vaccine sa childhood vaccination routine upang mapababa ang panganib ng pagkakaroon ng cancer. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinagdiriwang ng Department of Health ang National Adolescent Immunization Month ngayong Agosto. Kasabay rin ito ang ika-10 taong HPV prevention sa Pilipinas. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inirerekomenda ng Philippine Foundation for Vaccination na pabakunahan laban sa human papilloma virus ang mga bata, lalo na ang mga kababaihan na nasa edad 10 pataas o kabilang sa adolescent stage. All over the world, you're going to see that HPV vaccination is really recommended, no, for adolescents. Universal recommendation is adolescent vaccination. Ayon kay Dr. Cecilia Llave ng Society of the Gynecologic Oncology of the Philippines, mas nagiging epektibo ang bakuna kung ito ay naibibigay ng mas maaga. The cause of cervical cancer is HPV virus that is chronic and persistent. Before you even have it, it takes a long time for you to develop that. It takes 10 to 30 years before your kulugo can become cancer. 2 dose ng HPV vaccine ang ibinibigay sa mga batang may edad 9 hanggang 13 taong gulang. 6 na buwan ang pagitan ng administration ng bawat dosage ng bakuna. Libre ang HPV vaccine sa mga health centers sa 47 probinsya sa bansa. Hindi lamang mga kabataang babae ang maaaring magpabakuna dahil ang HPV virus ay nagdudulot din ng cancer sa ulo, leeg, anal at penile cancer sa mga kalalakihan. Prevention is better than cure. Ito ang isa sa mga madalas banggitin ng mga espesyalista, kaya't ipinapaalala nila sa mga magulang na mas mapoprotektahan nila ang kanilang mga anak kapag pinabakunahan ng HPV vaccine at huwag ipagwalang bahala ang mga sakit na dulot nito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. at 72 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon
ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Defending champion AFP Cavaliers na itala ang unang panalo sa opening game ng UNTV Cup Season 5. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, malakas pa rin ba ang habagat? Magandang gabi, Aton Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo nabawas na yung dami ng mga pag-ulang na experience natin ngayon, lalo na sa may area ng western section ng Northern at Central Luzon. Ayon sa pag-asa, sa mga susunod na araw ay medyo hihina pa itong epekto ng habagat, kaya mas lalong magkakaroon ng improvement ang lagay ng ating panahon. Wala pa namang nakikita ng panibagong sirkulasyon like LPA o bagyo ang pag-asa na makaka-apekto sa ating bansa, Aton Reggie. Sige Ray, bigyan mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong habagat o yung southwest monsoon na ka-apekto sa may western section ng northern hanggang sa central Luzon. Pero yung kanya pong pinaka-epekto dyan, ayon po sa pag-asa, yung area ng Ilocos Region, Batanes, Benguet, Zambales, Bataan at Babuyan Group of Islands, light to moderate rains lang po ang ma-experience. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman Luzon ay makakaranas naman po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin po umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Gayun din po sa may area ng Tuigaraw. Sa Baguio po, 17 to 19 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area naman po ng Visayas. Makakaranas din po dyan ng fair weather, pero may mga oras po na magkakaroon din ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Maganda rin po ang lagay ng panahon sa Mindanao, pero pagdating po ng hapon o gabi ay mas malaki po ang tsansa na magkaroon po ng biglaang mga pagulan o yung thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din po sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. at naman pong sunset, 6:09 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nakisa ang iba't ibang sektor ng pamahalaan sa Nueva Ecija upang aksyonan ang lumalalang problema sa iligal na droga sa lalawigan. Samantala, patok naman ngayon sa probinsya ng Quezon ang paggawa ng GeoNets na mula sa niyog na pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga residente. Ito ang balita ni Japhet Cablaida. Pinagkakakitaan na ng mga mamamayan sa probinsya ang paggawa ng GeoNets na gawa sa bunot ng niyog. Ang mga GeoNets ay madalas ginagamit ng Department of Works and Highways sa proteksyon sa mga riverbanks at landslide-prone area. At dahil sa madalas na pag-ulan sa mga nakalipas na araw, ay tumataas ang demand ng produktong ito. Patuloy natin pinauunlad ng industriya para magkaroon ng malaking kita yung mga magsasaka na dating lagi natin sinasabing pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Hindi rin nangangailangan ng mga mamahaling dekuryenteng makinarya upang makagawa nito, kaya aplikable sa mga mamayan maging sa mga nasa liblib na lugar. Sa kasalukuyan ay mayroon ng proyektong ito ang mga bayan ng Unisan, San Antonio, Chaong at Gumaca, at plano ring magbukas sa bayan ng San Narciso, Lopez, Buenavista at Catanawan. Sa Tacloban, nanawagan ng hustisya ang mga kaanak at biktima ng Inupakan Massacre sa Barangay Hipusngo, Baybay City, Leyte. Panawagan ng mga pamilya na mabigyan sila ng tulong ng Pangulong Duterte upang maliwanagan na ang kanilang kaso. Taong 1985 nang mangyari ang malagim na krimen, ngunit noong 2006 lang natagpuan ang mahigit 60 bangkay sa isang mass grave sa Sitio Sapang Daco, Barangay Kaulisahan, Inupakan, Leyte.
May 4 na po pang biktima ng krimen ang nawawala hanggang sa ngayon. At sa Nueva Ecija, isang task force ang bubuin ng Philippine Army upang bantayan ang kanilang hanay kaugnay sa mga gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay AFP 7th Infantry Division Major General Angelito De Leon, ito ay bilang kanilang pagsuporta sa all-out war campaign against illegal drugs ng Administrasyong Duterte. Nagkaroon po kami ng random drug test sa Fort Magsaysay noong 12 July. At akin pong gustong ipahayag sa ating mga stakeholders that for the 7th Infantry Division Headquarters in Fort Magsaysay, not one tested positive. Sa isinagawang Anti-Illegal Drug Summit sa Palayan City, kaisa ang iba't ibang sektor ng pamahalaan na maipaunawa sa mga kabataan at maging sa mga drug dependent ang masamang idudulot ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Philippines. Aktibo na naman ang isang bulkan sa Mexico na patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Samantala, nagkaengkwentrong muli ang Syrian military forces at Islamic State fighters sa bansang Syria. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Mexico, nagsimula ng magbuga ng abo ang Colima Volcano kahapon. Umabot sa mahigit 2,000 metro ang taas ng ibinuga nitong abo na nagsimula dakong ika-4 ng hapon. Ang bulkan na kilala rin sa tawag na fire volcano ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Mayroong mahigit 3,000 bulkan ang Mexico, ngunit 14 lamang sa mga ito ang aktibo. Sa Syria, muling nagkaengkwentro ang puwersa ng Syrian government at Islamic factions sa silangang bahagi ng Hama kahapon. Batay sa video footage na inupload sa social media, napuno ng makapal na usok ang kalangitan sa syudad. Habang nagpapatuloy naman ang anti-government forces sa pagpapadala ng rocket launchers sa kuta ng pamahalaan sa Lahaya. Wala pang ulat ng kabuuang bilang ng nasawi mula sa monitoring group na Syrian Observatory for Human Rights. At sa Japan, napuno ng libu-libong mamamayan at turista ang mga lansangan ng Asakusa, Tokyo noong Sabado upang ipagdiwang ang ika-35 taon ng Samba Carnival. Ngayong taon, umabot sa 500,000 tao, bata man o matanda ang nakipagsiksikan upang mapanood ang makukulay na costumes at masiglang street dancing sa lugar. Noong 1981, unang ipinagdiwang ang Samba Carnival bilang pagkilala sa magandang ugnayan ng Brazil at Japan. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Formal nang binuksan kagabi sa Mall of Asia Arena ang UNTV Cup Season 5, ang nag-iisang basketball league na mga ahensya ng pamahalaan sa bansa. Ito ang balita ni Mon Hokson. Maaga pa lamang ay marami na ang nag-abang sa labas ng Mall of Asia Arena kahapon upang saksihan ang pagbubukas ng bagong season ng UNTV Cup. Lahat ay excited na mapanood ang koponan ng bawat government agency na kasali sa nag-iisang basketball charity game sa Pilipinas. Gusto ko sana manalo ngayon, PNP na. Siyempre, particularly, gusto ko manalo yung mga grupo naman ni General Bato. Natutuwa ako sa mga senador na sila, naglalaro sila, natutuwa ako. Kasi si Angara at saka si Villanueva, gusto ko sila. Hindi pa man nagsisimula ang programa ay punong-puno na ang buong MOA Arena. Bilang front act, naghandog ng song number at performance sina JR, Jed Madela, at AJ and Lechaz. So sinasabi mo sa aming lahat na matalino ka? Talaga? Kung matalino ka, saan ka nag-e-excel? Hoy, hindi lang ako nag-e-excel. Ano? Pati inhale. Dalawa yon, inhale, exhale, inhale, exhale. Matapos nito, isa-isa nang ipinakilala ang lahat ng koponan na kasali sa UNTV Cup Season 5. Unang tinawag ang bagong koponan na dadagdag sa lineup ng Liga ng mga Public Servant, ang Bureau of Customs Transformers, sinundan ng Ombudsman Graft Busters,
House of Representatives Solons, GSIS Furies, DOJ Justice Boosters, Senate Defenders, Malacanang Kamao, Judiciary Magis, BFP Firefighters, NHA Builders, MMDA Black Wolves, PNP Responders at AFP Cavaliers. At sa initial game, nagharap ang AFP Cavaliers at Senate Defenders. Kabilang sa mga naglaro ay sina Senator Sunny Angara at Senator Joel Villanueva. Ang UNTV Cup ay pinasimulan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa adhikaing makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan sa pamamagitan ng basketball na lalahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nag-umpisa sa 7 koponan mula nang ilunsad ang liga 3 taon na ang nakakaraan at ngayon ay binubuo na ng 13 teams. Ngayong taon, aabot sa halos 10 milyong piso ang ibibigay na papremyo sa mga napiling beneficiary ng mga kasaling koponan. Pinag-uusapan na din namin yun dahil itong iba't ibang mga agencies na kasali ngayon dito ay nag-expand na din kung ano yung mga ginagawa sa kanilang ahensya para mailapit sa ating mga kapwa-tao at matulungan din natin sila sa pagbubukas ng mga mismong ginagawa ng ahensya nila na directly merong tulong sa ating mga kapwa-tao. Katulong sa adhikain na ito ang Members Church of God International na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano. Ang MCGI ang pangunahing katulong ng UNTV sa mga public service gaya ng transient home, free education, libreng sakay, free legal service, medical missions at iba pa. Patunayan ninyo, kapag lahok pa lang ninyo, inyong pagnanais na makatulong sa kapwa Pilipino. Kailangan kayo ng bayan. Mahanawa kayo ng Panginoon, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, at sana palawakin pa ang magagawang charitable works ng UNTV. Pamamagitan din ng UNTV Cup Season 5. Ang UNTV Cup ay nagsimula noong July 29, 2013 kasabay ng pagdiriwang sa ika-9 na anibersaryo ng UNTV. Mon Hokson para sa UNTV Cup Season 5. Naitala ng two-time defending champion AFP Cavaliers ang kanilang unang panalo sa pagsisimula ng UNTV Cup Season 5. Senate Defenders nangako namang babawi sa susunod na laban. Ito ang balita ni Bernard Dadis. UNTV Cup Season 5. Talagang pinakita nila who are the defending champions. So, bawi kami, go back to the drawing board, practice, and give our best. Nangako ang Senate Defenders na babawi sila sa susunod na laban matapos matalo sa una nilang salang sa hardcourt kontra defending champion AFP Cavaliers sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 5 sa Mall of Asia Arena kagabi. Tinalo ng Cavaliers ang Defenders sa score na 85-71. Ipinakita ng Cavaliers ang kanilang bagsik at pagiging veterano sa liga nang tambakan ng 23 puntos ang Defenders sa last 1 minute and 20 seconds sa fourth quarter, 84-61. Una rito ay nagtapos ang first half ng lamang ng 18 ang AFP, 48-30. Kita mo talaga yung experience ng AFP. That's why they're the defending champs. We congratulate them kasi maganda talaga yung sistema nila. Tuwing lumalapit kami, maabot ng 6-7 puntos, talagang tumetres yung mga shooters nila. So nagiging 15 points ulit. Mahirap yung ganon. Nakapagtala si Season 4 Finals MVP Boyet Bautista ng 16 points, kabilang ang 3 3-point shot at tig-5 assist at steals, kaya tinanghal itong best player of the game. Nag-ambag naman sina Roger Araneta ng 13 points at si Jeffrey Kiambao ng 12 points at 6 na rebounds. Samantala may combined 23 points naman sina Senators Angara at Villanueva. Ang dating professional basketball player na si Marlon Legaspi ay nagbusto ng 13 points at 8 rebounds. Ayon sa Defenders, mas pag-iibayuhin pa nila ang pag-ensayo lalo't 6 ang bago sa kanilang lineup. Next game would be more cool at yung composure na nandoon para okay kami. So,
interior defense, marami silang na-shoot sa free throw area. Tapos yung perimeter defense din sa sila Araneta, sila Boyet Bautista, maraming na-shoot. So kailangan namin i-improve yung defense sa wings. Seeing action sa ating UNTV Cup Season 5. Villanueva dances, leads his way to the basket. Mapapanood ang kabuuan ng laban ng AFP Cavaliers sa Senate Defenders sa darating na linggo alas 2 ng hapon sa UNTV. At simula September 11, alas 2 ng hapon, mapapanood ng live ang bawat laban sa UNTV Cup. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.